Kini-question pa ni Senator o Senate President Cayetano yung nangyaring pagpapalit ng liderato, pati na rin yung komposisyon sa mga committee. Bukas natin malalaman kung matutuloy ang matagal na nating inaantay na Blue Ribbon Committee investigations na kung saan makapagsalita yung 18 sundalo at Marines, no? At masabi nila sa buong Pilipinas ang kanilang nalalaman. There are 24 senators. 24 senators. In order nga mapalitan ang liderato, dapat may quorum na 13. Pag hindi na-reach yung 13, walang quorum. Yan po ang general rule. Whether neutral si Chis Escudero, si Senator Escudero na sumali, no, sa kanilang quorum, sabi nila pwede na yung 12. At yung nangyari kanina, pwede yan maitanong sa Korte Suprema para yung pinal na makakasagot kung naging tama o mali ay Korte Suprema. Yung mangyayari dito bukas, yan yung sanang iniiwasan natin. Dalawang grupo sa kanilang tingin ay tama sila. Ano mangyayari kung magkatagpo sila? Magkakasuntukan ba? Magkakasigawan ba? Magiging physical ba? O may papaboran ba ang Senate security? Pag dalawang grupo magbabanggaan at sa tingin nila tama silang pareho, anong resulta? Gulo. Hi sir, magandang hapon po. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa inyo, mayong hapon dito sa Senado. Sir, unang tanong ko, ano po yung nakikita mong epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara sa Senado since nagpalit ng sa pilitan yung liderato sa Senado? Kini-question pa ni Senator o Senate President Cayetano yung nangyaring pagpapalit ng liderato, pati na rin yung komposisyon sa mga committee. Bukas natin malalaman kung matutuloy ang matagal na nating inaantay na Blue Ribbon Committee investigations na kung saan makapagsalita yung 18 sundalo at Marines, no? At masabi nila sa buong Pilipinas ang kanilang nalalaman. So, sa pagkakataon na yon, doon ma-identify kung sino-sino ang sinasabi nilang may sangkot sa katiwalian sa ating gobyerno. Sir, bilang isang abogado, pwede nyo pa kami bigyan ng parang background lang kung naging legal ang kanilang ginawa since 12-12 po kung titingnan natin yung pag-change ng liderato sa Senado? Sa aking personal opinion, there are 24 senators. 24 senators. In order nga mapalitan ang liderato, dapat may quorum na 13. No? So, 24 kasi yung patas niyan, 12-12. Yes, sir. So, dapat 13 yung kailangan na boto. Pag hindi na-reach yung 13, walang quorum. Yan po ang general rule. Pero yung minorya na ngayon nagsasabing dahil kumampi or whether neutral si Chis Escudero, si Senator Escudero na sumali, no, sa kanilang quorum, sabi nila pwede na yung 12, no? So sa 12 na yan, yung mga gaya ko at gaya ng iba sa inyo at gaya rin ni Senator Cayetano na sinasabi iba yan sa 13, ang 12, kini-question natin ang quorum at dapat walang legal na resulta yung kanilang meeting kanina. Yung problema lang, meron silang binanggit na isang Supreme Court decision. Ang mga Supreme Court decision ay applicable lang sa kaso kung pareho ang circumstances. Kung magkaiba yung mga facts and circumstances, hindi yan automatic na mag-apply. At yung nangyari kanina, pwede yan maitanong sa Korte Suprema para yung pinal na makakasagot kung naging tama o mali ay Korte Suprema. Yung mangyayari dito bukas, yan yung sanang iniiwasan natin.
dalawang grupo sa kanilang tingin ay tama sila, ano mangyayari kung magkatagpo sila? Magkakasuntukan ba? Magkakasigawan ba? Magiging physical ba? O may papaboran ba ang Senate security? Papapasukin lang ang isang grupo at hindi papapasukin yung sa kabila. Malalaman natin bukas anong magiging resulta sa nangyaring pagpupulong ng isang grupo ng mga senador kanina. Sir, sinabi mismo kanina ni Senator Alan Felipe Cayetano na tuloy na bukas ang BRC. So ano mangyari ngayon bukas? May dalawang grupo na sila. Pag dalawang grupo magbabanggaan at sa tingin nila tama silang pareho, anong resulta? Gulo. Malalaman natin bukas sino ang aaten sa mayorya, sino ang aaten sa minority. Pero bilang sir, attorney sir, sino ba ang nasa legal dyan sa dalawang grupo ngayon? Ang makakasabi lang kung sinong tama sa dalawang grupo ay ang Korte Suprema. Kahit ako, opinion ko, sa tingin ko tama ang kina Senator Cayetano. Pero bilang abogado at bilang alam ko rin yung tinatawag nating pagiging patas, ang makakasagot lang ng pinal ay ang Korte Suprema. Pero sir, ano talaga ang pinakadahilan? Bakit nagkaroon ng gulo sa Senado ngayon? Kung sino yung grupo na humahawak sa Senate leadership, sila po ang magmamando kung paano gagalaw ang mga hearings, paano gagalaw ang mga bills na pina-introduce sa Senado at ipapasa. Kasi nasa demokrasya tayo, ang rule sa demokrasya, majority wins. May tinatawag tayong tyranny of the majority. Nung nakaraang araw, sabi ng kabila, nagkaroon ng tyranny of the majority. Pero ngayong araw naman, pwede naman nating sabihin na meron ring tyranny of the equals. Kasi 12-12. So, sa demokrasya, yung tanging makakapagbigay lang ng katahimikan sa atin pag merong banggaan sa dalawang grupo na patas ang bilang ay ang Korte Suprema. Ang problema, kung hindi mabilis ang aksyon ng Korte Suprema at walang immediate na desisyon, pag nagkaroon ng ganyang sirkumstansya, matatagalan ang bangayan ng dalawang grupo. At pag ganon, walang political stability dito sa Senado. So, anong mangyari dyan sir? Magulo. Hindi ba sir, isang tanong, hindi na kuha nila yung majority ng minority. Ang dumbbell na hawak pa rin nila Cayetano, yung sin. Yan ang sabi ni Senator Cayetano. Pero sabi naman ng sa kabila ni Senator Gatchalian na grupo, sila na yung magpapatupad ng Senate proceeding. So, yun nga ang sinasabi ko. Pero ginamit ba nila kanina sir yung sin? Decision sila? Yung mga bagay na yan, Wala. technical na mga bagay na pag merong conflict, yun nga sinasabi ko, yung makakasagot lang at makakabigay katahimikan sa atin pag sumali ng korte. Kasi hindi ito dapat nangyari kung hindi umalis si Senator Chis Escudero sa naging let's say kasunduan nila ni Senator Cayetano kung nasa majority sila dati. Yung problema natin ngayon, pumunta dito si Senator Escudero Dahil sa pagwersa na Malacanang. Payo ko sa atin lahat, kwan tayo, no? Maging maingat sa ating mga sinasabi para hindi tayo susunod sa mga kasamahan natin na nandun sa loob ng mga rehas. Sir, marami nagsabi-sabi sir na ito pag dapat yung problema nito ay flood control. Ano masabi natin dyan?
may problema talaga tayong malaki sa katiwalian at dapat kung patas ang ating gobyerno, kung patas ang ating mga senador, ipasalitain ang 18 sundalo. Lahat ng mga witness kontra sa katiwalian, administrasyon man silang witness o oposisyon, dapat i-welcome ng Senado na makapagtestigo para malinis natin ang ating gobyerno. Hindi ibig sabihin na kung kalaban natin ay masama na. Hindi rin ibig sabihin kung kakampi natin ay mabuti na. Ang bawat isa na public official ay may pananagutan sa taong bayan. Hindi automatic na kung kakampi natin sa politika, i-absuelto natin. Yan ang dapat na handling natin kasi lahat ng mga Pilipino naghahanap ng katotohanan. Sino ang naglapastangan sa pera ng bayan? Kakampi man o kalaban sa politika, dapat batas ang batas. Attorney naman. Ako na. Anong message mo sa taong bayan po? Regarding yung panguluhan na to? Tayo dapat makinig, makibalita sa mga nangyayari. Marami sa ating kababayan ang sawa na sa kaguluhan sa politika. Nagiging bulag sila, pipi at bingi dahil naguguluhan sila sa nangyayari. Pero kung gusto natin ng tunay na pagbabago, huwag tayong mawalan ng impormasyon kung ano yung mga nangyayari. Kailangan makinig sila sa balita, makinig sila sa opinyon. At tayong taong bayan sa susunod na eleksyon, pumili naman kayo ng talagang mga bagong leaders na may pagmamahal sa bayan. Matagal na nakaupo ang karamihan sa mga politiko. Paulit-ulit lang nangyayari ito. Paulit-ulit lang kayo nasa lansangan. Paulit-ulit lang tayong niloloko. Kaya magmasid at i-analyze nyo ang lahat ng nangyayari. Whether kakampi o kalaban sa politika, hindi automatic na guilty or inosente. Wala yan sa political alliance. Kung may witness na gustong ibigay sa taong bayan ang administrasyon o witness na gustong ibigay sa taong bayan ang oposisyon, lahat dapat pakinggan ng Senado. Dahil sinasabi natin na ang Senado ay isang independent institution. Dapat ipakita ng lahat ng mga senador, maki-administrasyon ka o oposisyon, na patas ang mga senador at ang Senado. Pag gustong magsalita ng kung sino man ang testigo laban sa korupsyon, dapat i-allow magsalita. Okay, next. Attorney, ano po masasabi niyo sa ginawa ni Escudero ngayon? Each senator may kanya-kanyang konsensya, kanya-kanyang sitwasyon. Kayo na magbalasa, tignan ano ang sitwasyon ni Senator Chis Escudero at kung ang kanyang paninindigan ay base sa tama o mali. Ang makakasagot lang yan ay si Senator Chis, gaya rin ng lahat ng mga senador dahil sila ang ibinoto natin lahat. Sir, panguling tanong sir, nasa sayo po kung sagutin mo o hindi. Bilang isang Duterte alay po, naniniwala ka ba na nakialam ang Malacanang sa pag-change ng liderato ng Senado? Lumabas sa balita na sabi ng Pangulo na kini-question niya yung mga nangyayari dito. Senyales yan na interesado ang Pangulo sa nangyayari sa Senador. Lumabas yan sa balita. Parang naging kritiko siya sa mga nangyayari sa Senado. Yung tama sanang ginawa ng Pangulo, huwag siyang makialam. Let the senators decide for themselves kung anong
nangyayari sa kanila kag itutuwid kung merong pagkakamali. Pero nasa balita mismo na nagkomento ang Pangulo na interesado siya sa mga nangyayari sa Senado. Pasensya na sir, last na lang to talaga. Bilang part ng Duterte administration, may naalala ka ba na nakialam ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa liderato sa Senado? O pag-change ng liderato? Hindi lang sa liderato ng Senado, sa lahat ng gobyerno. Natatandaan nyo nung panahon ni Tatay Digong, ni former President Duterte, marami sa mga kasamahan natin nagsasabi ng Red Cop. Pero hindi yan pinakinggan ni Tatay Digong. Dahil naniniwala siya sa demokrasya. Naniniwala pa rin siya na dadaanin natin sa eleksyon ang pagpapalit ng liderato. Hindi siya nakinig sa panawagan ng RevGov nung panahon niya. Kaya tayo, kung gusto natin ng tunay na pagbabago, baguhin na natin ang mga leader natin sa 2028 election at sana masurvive ni VP Sara ang impeachment process dito sa Senado para ang susunod na presidente na ilalagay natin ay si Vice President Sara Duterte. Salamat sir. Salamat. Salamat sir, salamat.